Tayo po'y tumayo at tayo po'y magbabasa ng Bible ngayon pong gabi. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay nakita-kitang muli sa layunin na tayo po'y makapanalangin at makapag-aaral ng kanyang salita. Sa aklat po ng Lucas chapter 16, verse 29 and 31. So, kung inyo pong nakita, tayo po'y sabay-sabay na magbasa sa wikang Tagalog muna, tapos mamaya po ay sa wikang English. Okay, 29. Handa, basa. Datapat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Verse 31. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moses at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. English po, 29, ready, read. And Abraham saith unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. 31, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Ngayon pong gabi, ang ating topic ay the sufficiency of the Scriptures. Tayo po muna yung manalangin. Heavenly Father, magandang gabi po. Kami ay nagpapasalamat po sa inyo, Ama, sa maghapong pag-iingat na ginawa niyo po sa amin. Salamat po na kami inyong tinulungan, ginabayan sa aming kanya-kanyang ginawa, ginampanan sa maghapon pong ito. Salamat po sa iyong biyaya na kami po ay may panahon pa na makapag-aral, makapakinig ng iyong mga salita at makasama po mga kapatiran sa dakong ito. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang iyong salita na aming papakinggan, ako yung iyong lingkod, ay inyong tunay na gagabayan, Panginoon, sa pagsasalita. Nawa ay masabi ko, ay yung nais mong iparating sa iyo pong mga tao sa lugar na ito, Panginoon. Pagpapalain niyo po ang bawat sa amin, muli po ipatawad sa lahat ng pagkukulang at kalabisan, kami iyong tunay na sasamahan, banal na Espiritu. Purihin ka po sa ngalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Pwede po magsiyo po. Ngayon pong gabi ay tayo po ay nagpapatuloy sa ating talakayan ngayong buwang ito about sa Bible. And ang ating pastor po ay nagbukas na ng usapin about po sa the inspiration of the Scriptures na ating napag-usapan na pagsabing inspiration, ang Bible ay God-breathed. Hindi yung inspired ka, na parang natuwa ka, kundi pagsabing inspired ay God-breathed ang Word of God. Ibig sabihin, galing ito sa ating Panginoon. Yang kopya natin ng Bible na yan, ang original na pinanggalingan niyan ay galing mismo sa isip at salita ng ating Panginoon. So, ngayon pong gabi, ang ating namang topic ay sufficiency of the Scripture. Okay? Pag yung pong word na sufficient, ang ibig sabihin ng salitang sufficient ay to meet one's needs, or the quality or the state of being sufficient or adequacy. So yan, nakalagay po dyan. Pag sabing sufficient ay adequate. Pag sabing adequate ay sapat. So bakit natin ito pinag-uusapan? Sapagkat sabi po ni James Boyce, ang sabi po niya ay ganito. Ito po ay isang magaling ding theologian. Ang sabi niya ay ganito. Ito po ay kanyang nabanggit noong 2001. I quote, sabi po niya, inerrancy is not the most critical issue facing the church today. Ano yung inerrancy? Pag sabing inerrancy, ang Bible ay walang mali. Okay? Inerrancy, without error. Sabi po niya, sa kasalukuyang panahon ay hindi daw issue ang pagiging inerrant ng Bible. Ang Bible ba'y may mali o walang mali? So sabi niya, hindi yun ang issue ngayong masyadong pinagtutuunan. The most serious issue today sa churches is the Bible sufficient? Sabi, yung sufficiency of the Bible. Ano pong ibig sabihin ng sufficiency na ito? So, yung tanong na, is the Bible enough? Ang Biblia ba ay sapat na? O kailangan pa nating ng iba pang aklat? O iba pang kukonsultahin? Okay? So, hindi pa nga tapos basahin, ay gusto pang magdagdag. Okay. So, ating pag-usapan po, the sufficiency of the Bible. Okay, so let's define it sa theological term. Ito po yung term ng, ibig sabihin ng sufficiency. I quote from Dr. Piper, ito yung definition po niya.
At mamaya makikita natin bakit importante na tayo maging malalim na ang Biblia ay maging sapat sa ating buhay. Nakalagay po rito, sabi niya, sufficiency of the Scripture means that we don't need any more special revelation. Yan. Pag sabing ang Bible ay sufficient, sapat, adequate, enough, ibig sabihin po nito, hindi na natin kailangan ngayon ng mga special na revelation. Bagong kapahayagan. And as we studied cults, yan po yung inyong makikitang nagre-record na paulit-ulit na ginagawa nila na meron daw bagong kapahayagan si Lord. Ako'y kinausap ng Panginoon. Yan. So yan po yung mga ating mamayang sisilipin ng kaunti, yung mga demolition tactics of the devil against the sufficiency of the Bible. But we are defining the terms. So we don't need any more inspired, inerrant words. Hindi na po natin kailangan ngayon ng bagong inspired Word of God. In the Bible, God has given us, we have the perfect standard for judging all other knowledge. Yan. So itong inyong hawak na Bible, itong kopya natin na ito na 66 books, 39 and 27, yan po ay sapat na. Ibig sabihin po, hindi na, sige, mamaya. Baka mapauna yung nasa isip ko eh. So, another definition po ng scripture sufficiency ay everything that God thought we needed to know, He put down in the Bible. Yan ang ibig sabihin ng sufficiency. Sa Tagalog, ito ay ang paniniwala natin na lahat ng bagay na naiisipan ng Diyos na dapat nating malaman ay naipasulat na niya. Ano yan? Lahat ng ating dapat malaman ay kanyang pinasulat na. Ibig sabihin, may nagtanong sa akin lahat ba, brother, ng nangyari ay pinasulat ng Diyos? Hindi. Ang ipinasulat lang ng Diyos po, mga minamahal, yung kailangan lang nating malaman. Yun ang ibig sabihin sufficiency. Hindi yung ilan ang balahibo ni Adan, ilan ang naging apo niya, hindi na nilagay ng Diyos yung lahat ng detailed na yon. Ang pagsabi natin, ang Bible ay sufficient ito sa mga bagay na gusto ng Diyos na maipaunawa sa atin. Hindi yung lahat-lahat na ng data, ilan ang dust sa galaxy ay pinasulat sa Bible. Hindi na. Yun lang mga bagay na dapat nating maintindihan. Okay, baka sumubrang dami naman pagka nilagay na ng Diyos lahat-lahat ng detalye. So, kaya pag sabi natin ang Bible ay sufficient in the sense na whatever that God thought we needed to know, He put down in the Bible. And ibig sabihin po niyan, ang Bible is our only rule for faith and practice. Okay, ito po yung mahalaga, lalo sa atin, na galing sa Catholic Church, alam natin ang paniniwala ng ating pinanggalingan na bukod sa Biblia, ay mayroon pang dalawa na pinapakinggan, tatlo pala. Yung tinatawag nating the Pope, the Magisterium, and the Tradition. So bukod sa Biblia, alin pa ang dapat mong pagtuunan ng pansin para masabi mong alin ang totoong aral? Hindi lang Biblia. Dapat tingnan mo rin ang sinabi ng Papa, ano yung kanyang mga binabanggit, at ano ang sinasabi ng tradisyon ng Katoliko. Yun po yung ating paniniwala dati. So, but being Christian today, we believe on sola scriptura. Ano yung sola scriptura? Lahat ng ating paniniwala at pamumuhay ay nakasandig lamang sa Biblia. And that is enough. Yun po ang ibig sabihin sufficient. Na ang Bible is enough for our rule of faith and practice. Sabi naman po sa God Questions, ito yung kanilang definition ng doctrine of sufficiency. It's the fundamental tenet of the Christian faith. To say the Scripture is sufficient means that the Bible is all we need to equip us for a life of faith and service. Okay? Yan po yung ibig sabihin ng sufficient ang Bible. The Bible is all we need to equip us for life of faith and practice. So, ibig sabihin, kaya napaka-importante ng Bible sa ating paglago sa pananampalataya. Hindi pwedeng ako'y malago na wala ka ng connection sa Biblia. Imposible pong mangyari yan. Na ikaw ay magmamature sa faith, lalalim ka sa pagiging Baptist, lalalim ka sa pagiging follower ni Christ, nahiwalay ka sa Bible. Hindi pwede pong mangyari yan.
Sapagkat bilang tayo mananampalataya, we believe in the sufficiency of the Bible. Ang ibig sabihin nito, na tayo ay lalago through this book. Wala nang ibang aklat. Bakit si Pastor maraming libro sa library? Bakit ikaw, Brother Henry, maraming libro? Hindi yun ang nagpapalago sa akin. Hindi po. Ang talaga nagpapalago sa atin ay ito. Itong Biblia. Okay? Ito talaga. Talagang ito ang ating binasa ng may pag-uunawa at pag-aaral, ikaw ay lalago. Hindi yung, nabasa ko na ang encyclopedia, nabasa ko na ang ibang mga libro, that's good. Pero pagdating sa rule of faith, yung pamumuhay spiritual, ay siyempre, hindi man ang Bible ang nagsasabi ng totoo. Di ka? Sinabi rin ng encyclopedia, ang araw ay bilog. Pero when it's come to the faith, hindi tinuturo ng Bible ang pagpapalipad ng eroplano. Okay? Pero pagdating sa buhay pananampalataya, yun yung ibig sabihin natin na ang Bible ay sufficient. Okay? Pero yung maging matinuring piloto, tinuturo din ng Biblia yan. Di ka? Okay? Yung saka natin puntahan, namaya. Okay? Ngayon, yan po yung definition. So, sa maliit sabi, pag sabing ang Bible is sufficient, pagka may kopya ka ng Bible, yung 66 books, sapat na po yun. Wala ka na dapat, ano kayang ma-invento pang libro? Ako po'y tinanong ng isang pulis minsan, after ko mag-Bible study, ando yung Book of Enoch. Narinig na po ba yung mga Book of Enoch? Meron pong mga Gnostic Gospels ngayon. Matagal na naman yan. 2nd century pa yan nangyari, 200 AD. Nabubuhay po uli sila. At ito po ang ating dapat, kahit hindi nyo na basahin yon, o kung gusto nyo may mabasa nyo din, ang puntos, sila hindi na kailangan. Bakit? Ang Bible natin ay sapat na yan. Okay? Nabasa nyo po ba ang Bible last year? Okay, sufficient na yun. Dadagdagan pa natin, hindi pa nga tapos. Okay? Okay? So ngayon pong gabi, yun po yung definition. Now, we go to ito naman yung mga taktika po ng Diablo na ginagawa ngayon. Kasi para po, kung wala pa to sa Pilipinas, salamat, pero ito po yung nangyayari sa Amerika. Last Christmas sa Amerika, may nag-preach. Alin po ang preach? Saan kinuha? Alin yung The Grinch? Who stole the Christmas? Yung green na, yung palabas na merong green na halimaw na gusto niyong patigilin ang Pasko. Yun ang preaching. At ang preacher ay babae. Kaya po sasabi ko po ito sa inyo, ang Pilipinas ay sinusundan ang trend ng Amerika. Na wala na masyadong focus sa Bible, ang focus ay sa mga kwentong pambata. Meron pa nga po kami napanood dati sa Bible School yata na yung pagpasok ng pastor nasa zipline. At siya daw ang Panginoon. Tapos may mga confetting nasabog. Para lamang maging relevant daw sa mundo. So kaya ito ating sinasabi po na tayo ay dadating sa labanan na yan. Pupunta tayo dyan sa ating bansa, banda-banda riyan. Yung tinatawag na, ang Bible ba'y sapat o kailangan nating magdagdag na ng mga pabingo dito at ang ating mga ushers ay mga sexy na at saka tayo ay may mga pasabog na at mga paikot. Nangyayari po yan sa mga simbahan sa Amerika ng mga Baptist. Kaya hindi sabihin, baka sa ibang simbahan yun. Hindi, ang tinutukoy ko po yung kasamahan natin. Okay po? Kaya ito yung mahalaga na ating maunawaan na bago pa yung dumating, at least tayo ay handa na. Ito po yung kanyang mga ginagamit. Devil's demolition tactics against the sufficiency of the Bible. Number 1 ay liberalism. Ano po ang ibig sabihin ng liberalism? Ito po yung paniniwala na to make the gospel most attractive to the world, strip it of the non-essential entrappings that might be unpopular. Halimbawa po, pag sabing liberalism, ang miracle ay mahirap tanggapin ng mga tao sa modern world. Anong ginagawa ng mga liberal na mga Baptist and Christian? Tanggalin lahat ng kwento sa Bible na may miracle. Nanawaan niyo po yun? Ito nangyayari na. Nangyayari po ito na parang yata, mali yung mga kwentong nalakad si Jesus sa tubig kasi hindi nangyayari sa totoong buhay. Tanggalin na yan. Yan po yung liberalism. Okay? Yan po yung ginagamit niya. Na offensive yung may lalaki at babae lamang sa mga modern day. Kaya tanggalin na natin yung gender. Okay? Dapat fluid na lang ilagay. Yan po yung number 1. Liberalism.
They deny all the miracles but the resurrection. Yan po yung liberalism. So, yan ay iingatan natin na makapasok sa ating simbahan at sa ating mga pinapanood. Number 2, yung tinatawag na legalism. Ano po yung legalism? Ang legalism naman ay ganito. Yung biblical principle ay nagiging tantamount to thus saith the Lord. Halimbawa, pag sabing legalism, ito naman po ay yung halimbawa, hindi binanggit sa Bible ang kulay ng carpet sa simbahan. Ay magiging dogmatic tayong dapat pula. At yan na dapat yan. At paninindigan na natin. Ang tawag yung legalism. Delikado rin po yan. Yung birthday ay binabawal. Legalism. Dapat nakanektay lamang pag sumimba. Legalism. Pilipino tayo, hindi tayo obligadong nakanektay lagi. Legalism, yung pong thus saith the Lord, yung mga policy ng simbahan ay pwedeng i-equate sa Bible. Hindi po pwedeng mangyari yon kailanman. Yung polisiya ng simbahan, bawa, yung rule sa YP. Hindi yung pwedeng i-equate sa Word of God. Anohan niyo po yun? Yun yung legalism na parang yung rule din sa ganda ring groupings ay ipapantay mo na sa rule ng Biblia. Hindi ganun yun. Okay, that's legalism. When it happens when we outwork a certain biblical principle and make it tantamount to thus saith the Lord. Okay? Ikatlo. Okay, legalism. Ang example ng legalism ay ang Sabadista. Sabadista. Na dapat huwag kang kakain ng baboy, ikaw ay ipapangili ng araw ng Sabbath. Yung meron silang mga batas-batas na hindi naman pinapairal na ng Diyos, pero pinapagawa pa rin nila hanggang ngayon. Huwag kang magpapagupit ng maigsi, huwag kang mag-aalahas din. Yan, mga sa ADD naman po. Marami mga ganyan legalism. Number 3, pragmatism. Ang pragmatism naman po, ito hindi yung palaka. Pragmatic ay ito po. It takes the goal from the Bible, pero ang method ay from the man. Example po niyan, na ito kaya delikado rin, ganito. Ay, pag sabing pragmatism, ay soul winning, mahalaga. Ang soul winning, mahalaga. Yun yung goal, nasa Bible yun. Pero yung method, paano mag-soul winning? Ay di magpabingo. Nanahan niyo po yun? Dumami ang attendance. Paano ang ating kailangan gawin? Siya tayo ay meron tayong sa swimming pool ang evangelism habang naglalangoy nagpipreach. Yan yung mga word na pragmatic. Pag sa pragmatism, pagka-effective, yan ang tama. Okay? Kaya po sa ibang bansa, ang preaching ay maigsi at ang drama ang mahaba. Yan po yan. So ito yung mga, binabanggit ko lang po, ito po yung mga nangyayari sa ibang bansa na pragmatism na. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Because parang sabi nila, hindi naman sapat ang Bible lang, parang boring pag Bible lang, kaya dagdagan natin ng ibang mga pakulo. Nanonood niyo po yun? Yan ay delikado na. Yan may leader ng YS, YP, married, ang pastor ay nag-isip na ng ganyan. Parang kulang ang Bible. Ano kaya magandang pakulupa pa natin? Para makaakit ng tao at hindi na Bible, delikado na yan. Why? Because the Bible is not sufficient anymore sa iglesyang ito pagka ganun. Na kailangan natin magpayaman tayo para makaakit tayo ng tao. Sino may sabi sa iyo? The Bible is sufficient. Dapat magpakatalino na rin tayo at pantay natin ng PhD at DD, MD, lahat na ng D. Ang tao para maakit. Teka. Saan yaan? Baka tayo maging pragmatic na masyado. Naunawaan niyo po yun? So be careful. Dapat lagi tayong babalik sa basic. Bible is still the basis of our faith and practice. Para relevant tayo, Pastor, payagan mo na yung medyo nataas na yung palda. Opo, yung mga kita na yung kuyukot at nang pag... Simba po tayo. Yan, nangyayari po yun sa mga simbahan sa States. Ano nangyari? Sarado na. Sarado na po. Ako'y nanonood. Even the Catholic churches are closing sa Amerika. And when we follow the footstep na pragmatic, pag sabing pragmatic ay tama, biblical goal,
pero mali yung way. Ibig sabihin, ang kanila, the end justified the means. Ibig sabihin, basta maabot, kahit anong paraan. Sa Biblia ay hindi ganon. May paraan ang Diyos na Kanya. Okay? At yun ay Bible-based, hindi yung, kung hindi ka makuha sa santong dasalan, sa dasalan ay, ano yun? Paspasan. So, ganun din. Hindi ako mapag-akay ng kaluluwa sa pagbabible study. Siguro'y aking bibigyan to ng mga numerong tatama sa wedding. O kaya ay ako sasama na sa kanyang pamimista paminsan-minsan. Kasi balikan yan eh. Pag ako'y sumama sa kanya, ay di siya sasama sa akin. At di ako'y mamimista pagkapista nila. At pagka ako'y yung mga pragmatic po yun. That's not biblical. Okay? Ika-4, yung pietism. Hindi po ito yung pagpapapayat para makaakit. Piety. Pag sabing piety ay pagiging maka-Diyos. Ano ito? Ba't ito yung naging problema? Ito naman pong pietism ay maganda naman yung pagpapakabanal, yung personal experience with God. Okay? Ang problema po sa pietism ay ganito. Ito yung ganare. Hindi ko man nababasa ang Bible, nararamdaman ko si Lord. May na-encounter na kayong ganyan? Malimit ito sa mga born again. Kausapin niyo yung mga yan. Nag-i-interview po kami, mga JA1, JIL. Hindi nila masagot yung tanong na 2 panuring tanong natin. Pero wag ka, ramdam na ramdam mo si Lord. Nakikipag-usap siya sa akin. Nung nahiwa ang aking kamay, may mensahe ang Panginoon. They are equating yung experience with the revealed Word of God. Delikado yon. Paano ko si Memong na-experience ko, nakita ko si Maria? May hirap mong kontrahin yon. Pero dapat, lagi tayong babalik sa sufficiency of the Bible. Ano ba sabi ng Biblia? Makikita mo pa ba talaga si Maria? Kinakausap ka talaga ni Lord ng personal na yung naririnig? Hindi na. Kaya po, ito yung mga 4 na bagay na maging sa ating personal devotion, mag-iingat tayo na ganare. Ito ang pagkaunawa ko sa talata. Hindi ganon. Kundi ano ba talaga ang sinasabi ng talata? Magiging maingat din po tayo dyan. Kasi hindi, itong mali yung sinasabi ni Pastor, ito yung pagkaintindi ko, ay hindi nga ng context. Hindi yun ang tinutukoy. Naunawaan niyo po yun, pero pwedeng maging piety, nagde-devotion din, o kaya ay yung tugtog ay malumanay, at iyak, yung korsilyo, yung korsilista, natutugtog ng, yung parang, Dear Ate Charo, talagang keep iiyak. At damdaman mo ang Panginoon. Yan po yung mga pietism. Na, wag na pag-usapan ng Bible. Yan na lang ating damahin. Yan. Yan po yung delikado. Okay? Ngayon, kaya ko po nabanggit yan, kasi isang araw, yung mga yan ay lalabas sa Pilipinas. At possible na naririto na sa ating bansa ang mga ganyang klase. Ngayon po, with this being said, punta na tayo sa ating text. Ito ako'y nahihirapan sa ating text kasi Luke 16. Okay. So, ang Bible ay sufficient. So, pag sa'yo sufficient, ito'y sapat for our faith and practice. So, 3 bagay lang po ito. Number 1. So, we define, nakita natin yung mga devil's tactic para ito sirain din. Ngayon, punta tayo sa paano to gagawin sa ating buhay. Sufficiency of the Scripture. Number 1, sufficiency of the Scripture regarding the present life. Sufficiency of the Scriptures regarding the present life. Okay? Ano pong ibig sabihin dito na sufficient ang Scripture regarding the present life? Meron kasi nagsasabing ito, yung Bible ay pang ano lang yan, pang kabilang buhay. Natala ka yan? Hindi, kailangan mo pa rin kumonsulta sa mga ganitong matatalinong tao. Okay, tingnan nga natin. Is that true? Kaya minsan po, may mga pastor na natutokso rin, pastor, na kailangan ko pang kumuha ng ibang degree. Kasi para maabot mo itong matatalinong ito, you need to have this degree. Talaga? O baka tayo matrap lang dyan. Hindi ko po siya, I'm not against pag-aaral, ako ito ang mag-aaral, pero be careful.
sa atin na isiping hindi relevant ang Bible sa kausap kong pang present world na ito, kaya kailangan ko rin magkuha ng iba pang degree na para bagang mas tatalino ka pa, mas magiging kagamit-gamit ka pag hindi ka tumutok sa Bible at tumutok ka ba sa ibang colleges, ibang form of knowledge. Be careful. Ako ay ilan ang nag-aalok sa akin na mag-aral pa. Ako'y nag-iisip talaga. Siguro ako'y mag-aaral, magmamasteral ako sa Bible. Pero yung iba pang field of studies, baka ako'y mag-swerve. Why? Lagi tayong babalik na ang Biblia ay sapat. Number one, it is sufficient sa present life. Yang bang Bible ay relevant lang pang spiritual at hindi pang ngayon? Hindi. May 4 na major issues sa buhay na sinasagot ng Bible. Na ang Bible lang ang may sufficient na sagot. Alam niyo po ba yung 4 na tanong na yon? Na ang Bible lang ang may tamang sagot. Number 1, the question on origin. Where did I come from? Mayaman at mahirap na bansa. Edukado o hindi. Ito'y tanong, where did I come from? The question of origin. Saan mo makukuha ang sagot na yan na tama? Ano sabi ng evolution? Galing ka sa unggoy. Manalamin ka na lamang. Ay, hindi totoo yan. Okay? So, tingnan, is this a present life situation? Yung tinatanong ng tao yan? Kaya marami pong taong nagpapakamatay, hindi niya alam kung bakit siya naririto, ba't saan ka nga ako galing? They get lost. Pero nakakatuwa, ang Bible ay may sagot. At sufficient ang sagot ng Biblia. Bakit? Anong sagot ng Biblia? Saan galing ang tao? Hindi galing sa unggoy. Maliwanag sa Genesis 1. Ito yung mga basic. Pero minsan, baka tayo madala ng mga philosophy. Mas matalino yun At scientist yun. Aba, mas matalino pa yan sa Diyos? Hindi ako naniniwala. Opo. Kaya hindi yung, ako hindi naman nag-aral, Brad, pero pag magaling ka sa Bible, daig mo yung nag-aral na walang alam sa Biblia. Yan po ang aking paniniwala. Baka kasi nakakalimutan ng mga university. Pakinggan niyo po ito. Sa mga nag-aaral, kaya nga university. Ano ibig sabihin ng university? Sa mga nasa Batangas State University, anong ibig sabihin ng university? Yan ang ba balik ng high school. Unity in diversity. Tanong, what unites the colleges? What unites the subject? Education, business, and finance. Engineering. Ano nagko-connect dyan? What's the center? Balikan nyo ang original ng mga university. Princeton, Harvard, is about theology. Theology. What unified this diverse kind of knowledge is the Bible. Tinanggal nila. Ano nangyayari nga sa nag-aaral sa college? Mga bangag. Matatalinong walang alam sa Diyos. Why? Yun kasi yun yung nawala. Kaya sasabihin, hindi importante ang theology. Balikan mo ang origin ng university. Kaya nga may university, what unified these diverse thoughts is the Bible. Theology. Ngayon lang, nawala na yun. Kaya ngayon, basta nag-aaral, nagtatapos, bakit? Hindi ko alam. Hindi niya mai-connect sa totoong buhay ang kanyang inaaral. Why? Nawala ang Diyos. Ang sufficiency ng salita ng Diyos. Kaya yan, iwag natin kakalimutan. Lalo sa mga nag-aaral. Hindi ka mas nagiging matalino sa Biblia pag nag-aaral ka. Laging ang Bible ang higher knowledge. Walang tataas dyan. Salamat ko kay maging summa cum laude, Jowas, sa education. Sino pa rin ang nagka-college? Wala na. Mag-aaral pa. Pero tatandaan natin, laging ang Diyos ang mataas. Why? Kaya bang sagutin ng science yan? Where did I come from? Lito sila Pero ang Bible may sapat na sagot. Saan daw tayo galing? Sabi ng Biblia, and God created man in His own image. Male and female, created He them. Hindi tayo galing sa Synjanthropus, Ramapithecus, Homo erectus, Homo sapiens, at Homo sexual. Lalong hindi tayo doon galing. Okay? We are created by God. That's the question of origin. Where did I come from? May sagot ang Bible dyan. Kaya nakakatuwa ang Bible. Hindi yung, saan kaya nga tutuklasin ang buhay ko? Saan nga ako nang galing? Inay, saan ba ako galing? Ay, di sa amin ang iyong tatay. Saan po galing ang lolo ng lolo ng... Pag wala kang Bible, maluluko ka.
sa paghahanap ng genealogy. Hanggang sasabihin mong, ako nga yata'y galing sa palaka. Dahil ako'y nakakukak eh. Hindi. Kaya ang ganda ng may Bible na sapat. Opo, hindi kayo, wag kayo ma-intimidate sa mga doctorate na hindi naniniwala na ang tao ay galing sa Diyos. Saan ka nakitang unggoy ngayon, may PhD, unggoy noon, PhD ngayon, kalukuhan. Okay, the question of origin. Number 2, the question of meaning. Why am I here? What does my life mean? Aba, anong aklat ang may sapat na sagot diyan? Kami po'y nag-i-interview niyan sa OJT, tama? Yung mga nag-social winning. Isa sa tanong natin, ano po ang layunin ng inyong buhay? Tanong sa mga nakakasama natin, ilan ang sumasagot ng tumpak? Ilan po? Sa 10. Magaling na ang makaisa. Matatanda kaysa sa amin. Matatalino kaysa sa amin. Mayaman kaysa sa amin. Dahil walang alam sa Bible, nakakalungkot. Utoy ang tanong mo ngayon, hindi ko pa naiisip. Malalim ikayang tanong na yan. Hindi ko alam ang mission ko sa buhay. Basta ako'y may mission, ay ano nga po yun? Hindi ko alam Pero pagka ikaw ay nagbabasa ng Bible, hindi ka lito. Ba't nga ako'y nasa mundong ito? Ako ba narito para lang mamatay? Ang liwanag, tingnan, Mark chapter 12, nilagay ng Bible yung reason why we live. Mark chapter 12. Kaya, kaya ang may masayang buhay talaga yung Kristiyano. We have the sufficient word. Hindi yung kakapa ka pa sa wala. Ba't nga ako'y nasa mundong ito? Sumagot ang Panginoon. Ang Panginoon Jesus at sabi, ang Pangulo ay pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Anong tanungan dito? Ano yung pinakamahalagang utos sa lahat? Okay? So, pag-uusapan, ano yung pinakadapat ginagawa ng tao? Sinagot ng ating Panginoon ang tanong na yan. Ang sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first commandment. And the second is, you shall love the Lord, you shall love your neighbor as yourself. There is none other commandment greater than this. Alam niyo, pagka ito'y ating nabasa at ikinakaungkot, ba't nga ako nabubuhay? Binigay na ng Diyos ang 2 top priority why you are living. Ano yun? Ba't nga ako nabubuhay? Anong sagot ng Biblia? Para mahalin ang Diyos, mahalin ang iyong kapwa. Passion for God, compassion for man. Yang vertical at horizontal pag nagpanagpo ay cross. So si Kristo ang sentro ng ating pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa ibang tao. Pero pag hindi ka nagbabasa ng Bible, tinanong si Buddha nung si papatay na, si Siddhartha Gautama, yung founder ng Buddhism, do you find the truth? Ang sabi niya, I don't find the truth. Ha? Ay lagi kayo, find your center. Lahat na ng pagyuyogag ay ginawa, naging yogag na nga. Sa pagme-meditate, hindi nila naiintindihan ang sagot sa tanong na, why am I here? Pero tayong mga Bible believer, we have the sufficient Word of God. Sinagot na ng Diyos, bakit ka nabubuhay? Para siya'y mahalin at mahalin ng ibang tao. No, di kadali ng buhay. Parang, alam mo yung gagalawan mo tuwing umaga, pagising sa umaga, di Diyos muna. Pag may nakita kang tao, huwag lang kababag muna. Ay, kailangan mo pa rin apply. Okay? To love other people. Nanonood niyo po yun? We have the sufficient Word of God. Romans 11:36, for of Him, and through Him, and for Him, are all things. Ba't ka nalikha ang lahat ng bagay? Para pala lahat sa Kanya. Pag hindi mo alam, feeling mo, ikaw ang sentra ng daigdig. Lahat ay umiikot sa akin. Pero pag alam mo ang Bible, alam mo that the meaning of life is God. Siya ang sentro ng iyong existence. Sinasagot niya ng Bible. Magbasa kayo. Ako'y palabasa rin ng mga libro dati. Hindi ko nababasa yan. Hindi ko nababasa. Walang sagot ang philosophy dyan. They don't know. Ang sa kanila ay relativism. Anong relativism? Bahala ka sa buhay mo. Ikaw ang captain of your ship. Bahala ka. Ay, saan ang punta nito? Di pa ikot-ikot ka. Without God, you are going fast nowhere. Tandaan nyo yun, ha? Pag wala ka sa Diyos, wala kang salita ng Diyos, you are going fast. Pasang ka ga? Hindi ko alam. Maraming tao gayaan, nagmamadali,
gigising sa umaga. Hindi nila, ba't gawa ng lahat ng ginagawa mo? Hindi nila naintindihan. Pero tayo, dapat naintindihan natin. Okay? The origin, the meaning. The question of morality. How do I differentiate good and evil? O, di ba tanong yan? The question of origin, the question of meaning, the question of morality. Meron ba talagang tama at mali? O kanya-kanya lang ang tama at mali? Oh. Nakakatuwa ang Bible. The Bible is sufficient for the present life. Ibig sabihin, bilang tayo Kristiyano, tingnan po sabi ng Biblia, kaya nga may Exodus chapter 20, yan ang standard ng tamang pamumuhay. Kaya rin nabanggit sa Psalms chapter 1, huwag kang makikinig sa payo ng masama. Kundi, anong dapat pagbubulay-bulayan, araw at ang salita ng Diyos ay, you need to delight yourself in the, ating ang basahin. Okay? Psalms 1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. So, meron talagang masama. Alam niyo ba ngayon, meron pong pagtuturong wala daw masama? Ano nga yan sa mga Bible student? Yung paniniwalang yan, na walang masama. Christian Science. Nung dinukutan ng wallet sa New York, nagalit. Dinukutan ako ng wallet! Sabi nung pastor, ba't ka nagagalit? Wala namang masama. Hindi pwedeng ganon. Sadyang merong absolute morality. Rape can never be right anywhere. Murdering innocent can never be right anywhere. Ibig sabihin, laging may absolute truth. Hindi pwedeng lahat ng truth ay relative na ito yung tingin ko yung tama. No. Sadyang ang tama ay tama, miski hindi mo tanggap. Ngayon, anong basis niyan? Bible. Ba't kayo namumuhay ng ganyan? Ba't hindi ka nakikigaya sa amin? Anong basis natin? Salita ng Diyos. Yan yung sabi, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng malalibak. Paano ito maiiwasan? Ba't sa ganon? Verse 2, yun pala ang sikreto. Kundi ang kanyang kasayahan ay saan? Sa kautusan ng Panginoon. Therefore, ang Bible ay sapat para tayo turuan sa tamang pamumuhay. Paano ba mamuhay sa daigdig na ito? Bilang naligtas, bilang tatay, bilang nanay, bilang ate, bilang kuya, bilang nagnegosyo, bilang nagtatrabaho, how can I live this life properly? Saan ka titingin ng basis? Sa Bible. Nung Lunes po, invited po ang ating church at ako yung nag-represent sa, 31st PNP Ethics Day. Ethics. Meron si Ethics Code of Conduct. Sabi ko, 6. Sabi ko sa mga pulis, dami-dami ho na rin mga bawal-bawal. Alam niyo, hindi natin kayang gawin. Pag wala ang Diyos sa ating buhay, lahat ito ethics, lang to. Ito yung gansaan lang isang araw. Ganon din po, yung morality natin, how do I difference good and evil sa buhay na ito? Ay uso ginagawa ng lahat ng kaklase ko. Siguro tama na yun. Hindi tayo ganon. Aba, ang daming nagla-like nito sa TikTok. Ang daming nagfa-follow sa taong ito. Baka tama na to. Hindi. That's not our basis. Ang ating basis ay ang sufficient Word of God. Kaya yan, hindi natin sinusunod. Bawal yan sa Bible At kahit hindi yan popular at tama sa Bible, yun ang ating fina-follow. Do you follow? Hindi yung ang morality natin ay naka-base sa uso, sa trend. No. Ang Bible po ay sapat. At yan dapat tayo lumalim kasi uuso na naman. Ipaparehan tayo na ang tingin sa tama ay kung anong tingin kong tama. What is right for me is right for me. What is right for me may not be right for you. What is right for you may not be right for me. Maggalangan na lang tayo. Hindi yung tama. Laging may tama. Nag-soul winning kami ng isang araw. Ang kausap ko pala po yung sundalo. Ang tanong sa akin paano yung mga Muslim na hindi mananampalataya kay Kristo? Ay deboto din. Ang sabi ko po, kung di sila nagsisisit mananalig, sila yung mapapahamak. Ay matindi. Ang inyong turong yan. Naunawaan niyo po ba yung turo natin yan? Offensive yan. Pero talagang kailangan natin sabihin may tama at merong mali. Di kasarap sanang lahat ng daan ay palangit, pero hindi yun totoo At people will be hurt pag sinabi natin yun. Hindi kayo magalang, parang kayo lang ang maliligtas.
Yung mananampalataya kay Kristo. Kaya naman available yan sa lahat. Miski ko ay Hindu, Buddhist, Muslim, pag magsisisi ka at lalapit kay Jesus, maliligtas ka din. Pero kung hindi ka kakalas diyan sa paniniwala mo, mapapapunta ka ng impyerno. Ay, ba't natin nasasabi yan? Kasi nasa sa Bible po yan eh. Sufficient ito. Okay? In the question of morality, destiny. Isa pa sa big question sa buhay ng tao ay hindi lang, saan ako nanggaling? Anong layo ng buhay ko? Ano yung tama at mali? Ang ikaapat, at sasagutin ng ating second point, yung what happens to people when they die. Sa Luke 16, na ating pupuntahan maya-maya, at yun yung text natin talaga, ay destiny. Yung tinatanong, what happens to people when they die? Nung kayo po'y wala pang Bible, anong inyong isip pag tayo namamatay? Ay sa langit! Lahat ay palangit ay tayo anak ng Diyos utoy. I believe in the fatherhood of God. Yung isa namin nakausap din sa OJT, alam mo Brad, ang paniniwala ko, si Marikar kasama ka, di ba? Lahat ng tao'y may Diyos sa puso. So ang kausap ko isang universalist, naniniwala na lahat ng tao'y ultimately maliligtas din. Kahit hindi dumaan kay Kristo. At isinakyan ko, I believe na ang Diyos ay Father ng lahat in creation, but not the Father of all in salvation. At na-forfeit na ito, kaya kailangan mo si Kristo. Ngayon, saan ang destiny ng tao? So ito po yung number 2 na ating point. Number 1, ang Bible ay sufficient. The Scripture is sufficient regarding the present life. Marami pa po yan. Hindi na lang natin kayang isa-isahin. Ang Bible ay sapat. Halimbawa, mayroon kang problemang emosyonal. Bago ka lumapit sa mga psychiatrist at psychologist, na hindi ko nare-recommend basta-basta, ang aralin mo yung Bible. Ako ay may anxiety disorder. Bible ang may sagot dyan. May isang taong terminal na ang kanser, mamamatay na. Paano mo i-comfort yan? Anong gagamitin mo? Bible po ay sapat. Ibig sabihin, lahat ng question ng buhay ng tao, yung mga deep questions of human life, ang may sapat lang na sagot dyan ay Bible po. I'm not saying na you do not go to the doctor pagkakala mo magpa-opera ng appendix mo. Kasi ang Bible ay sapat. Sabi ni Brother Henry, ang Bible ay sapat. Masakit ang ulo ko, inilapat ko ang Bible. And hahampasin kita ng Bible mo pagkagaya ng application. Hindi yan po ang tama. Ang puntos natin, siyempre, may physical doctor. Pero matapos ka nang i-diagnose ng doktor, walang makitang sakit ka talaga. Nanggagaling na physical, psychosomatic, isip. Therefore, ang problema mo hindi physical, nasa kaluluwa mo. Anong gamot di yan? Biblia. Ang kailangan lang natin, hanapin yung akmang talata sa problema. At lahat ng problema ay may akmang talata. O, basahin nyo na lang Galatia. Naroon yung fruit of the Spirit. Lahat ng problema ng tao, naroon ang solusyon. Love, joy, peace. Lahat ng problema natin, yung ating mga attitude na mali, may katapat na pang bandage ang Diyos eh. Fruit of the Spirit. Basahin lang natin yun. Ay kayo magagalitin? Love. I need love. Research on the Bible verse about love. Ikay malulungkutin, hanapin mo si Joy. Hindi, Joy na verse. Ikaw ay, ano yan? Ikaw ay hindi gentle? May verse about gentle. Lahat po eh. Ang Bible ay sapat. Ikaw ay maalalahanin. May mga talata dyan na maging patient, long-suffering. Nung binabasa ko, sige, oo nga naman. Dahil ako'y psychology ang course ko dati bago ako nag-theology. Iniisip ko na kaya kong solusyonan ang sakit ng isip ng tao. Pero nung ako nag-aaral sa BSU, sabi ko, lahat ng binabanggit ng teacher ay puro kasalanan eh. Kleptomania, nymphomania, puro kamanyakan ito eh. Madrid sabi, ang term mania sa atin ay sin. Ano gang sagot sa sin? Si Jesus. Kaya sabi ng mga classmate ko sa akin, ikaw kayo mag-psychology o magpapastor? Ako'y mag-psychology. Yung pala ngayon, paparni sa ganda ring linya ng buhay. Ang puntos, ang Biblia ay sapat. Apo. Kaya, huwag tayo mai-intimidate sa mga nangyayari. Especially regarding the present life.
Sufficient ang Bible. Issue ng mag-asawa, hindi ko na lang po inisa-isa eh. Yung sinulat ko kanina, mula cradle to the grave, may sagot ang Biblia. Mula pagkabata mo, hanggang sa papatay ka na, may issue dyan, may sagot ang Bible. Single, nagkapamilya, naging empty nest, may sagot ang Bible. Every aspect of human life, in this present life, may sagot ang Biblia. Kaya, saan ka pa titingin? Huwag nating isipin kulang ang Biblia. Ang kulang ay ang ating pag-aaral na yan. Yun ang paniwala nyo. Hindi kulang ang Bible. Ang kulang sa atin ay pagiging matyagang mag-aral. Dahil ng technology din. Technology yan. Alam niyo po ba, sa technology, umigsi na ang isip ng taong mag-isip. Bakit? Ayun na lang ads, 5 seconds, skip ads. 5 seconds yun, ako'y naiinip na eh. Tagal na rin. Ay lalo yung titingin ka sa Bible walang drawing. Iisipin mo, yun yung sabi ng ating pastor, walang drawing, bubulayin mo. Pero alam niyo, dun ka lalago. Walang paglagong madali. At yung paglagong madali, ako'y natatakot dyan, pastor. Para yung quitis lang yan. Wala na. Wala na. Paasbok lang. Yung mga, alam niyo, paasbok lang ang galing. Maganda yung utay-utay. Inaaral mo ang Bible. Yan po yan. Yan yung tatatag talaga. Hindi yung paarak lang na, tapos mamaya wala na. Hindi ganon. Talagang ang paglago ay dahan-dahan. Hindi naman pagkatanim mo ng papaya nagtitinula ka na bukas eh. At nakakatakot yun. Tingnan yung mga manok ngayon, nasiya pa'y chicken na. Kaya walang kasarap-sarap. Hindi, masarap din naman dahil sa timpla. Pero iba talaga yung Tagalog. Laki. Sa tamang proseso. Ganun yung pananampalataya eh. Okay. Laki sa alaga, hindi sa gamot. Chooks to go. Okay. Dapat mayroon ako dyan, pay-per-view. Ngayon, the Bible is sufficient. So saan nawa po ganito? Ang idea lang ng sufficiency sa present life, may problema ka, may tanong ka sa buhay na pang kasalukuyan. May sagot ba dyan ang Bible, Kuya Henry, Brother Henry? Lahat po yun nandyan. Kaya nga tayo may pastor. Di tatanong natin, pastor, ako may issue sa finances. Ako may issue sa aking asawa, sa aking in-law, sa aking anak. Anong sagot po ng Bible dyan? Meron ba dyan? Meron po yan. At hindi hulubid. Okay. Merong sagot ang Bible sa bawat tanong natin. Okay? At to the point na hindi sinagot ng Bible, may sagot pa rin ang Bible. Sovereignty of God. Deuteronomy 29:29. May sagot pa rin ang Biblia. Isasagad mo na ang bagay na lihim ay sa Panginoon. Okay. Okay, Lord, sa eternity na lang natin mag-usapan. At siguro hindi mo natin mapapag-usapan sa eternity. Mamamangha na sa Diyos. Wow. Mamamangha na tayo. But nevertheless, bilang tao, may mga question tayo, lagi tayong babalik, the Bible is sufficient. Ang maging sufficient lang, yung time natin mag-aral na yan. Magbasa. Okay? Kaya gusto ko yung pinusatan ni Elisa, ang mangingisda, habang hindi daw nangingisda, hinahayuma ang lambat. So minsan tayo din, pagka tayo walang ginagawa, na hayo tayo o kung anong ginagawa, yung mag-aral ka talaga ng Bible. Sabi ko kay Mrs. kanina, alam mo, pag ako speaker, ako naging spiritual. Eh bakit? Kinakailangan kong umungkot at mag-aral. Kaya minsan yung masarap din yung napapaungkot eh. Kaya meron akong assignment sa sarili ko. Miski hindi ako preacher, ako yung mag-outline. Para ako yung makondisyon ng aking utak na mag-aral. Kasi masarap mag-aral ng salita ng Diyos. Okay, hindi yan pahirap, yan ay biyaya. The Bible is not only sufficient regarding the present life. Number 2, the Bible is sufficient regarding the afterlife. At dyan yung Luke 16 na ating binabasa. Yung question na, what happens to people when they die? Sino ang may sapat na sagot dyan? Tanong yung doktor, Dok, ano pong nangyayari sa tao pag namatay? Sir, ang pasyente po na expired na. Tingnan ang term sa ospital, tama? Pag namamatay, hindi po namatay na po. Hindi. Ang term nila ay expired. Ano pong nangyayari sa kanya? Ay di, ang kanyang katawan ay pagkalipas ng 4 na araw, mag-uumpisa ng decomposition. Pero yung nangyayari, ano po yung nangyayari pagkatapos? Ay di, ang chemical compound ay maghihiwa-hiwalay ng elements.
at ang lupa ay babalik sa lupa. Yun lang. Pero nakakatuwa ang Bible, may sagot. And sufficient ang sagot. Hindi yung tayo makipag-usap sa mga patay, magparamdam ka, Spirit of the Glass. Hindi ka meron ganyan? Para makaranas ng kakaiba, yung bubog, at anong pangalan mo? Yung nakibo yung baso, aba, ay, ang sumabat ay Arlene, ang nabuo. Baka nakakatakot yan. So, at puputok yung baso. And that's possible. Kasi may mga evil spirit na nakikinig sa preaching. Okay. Nakikinig sa iyong pag-uusap. Pero ang puntos, ano nga ba talaga nangyayari after death? Hindi masagot ng mga medical, ng matatalino yan. Pero nakakatuwa, ang Bible ay may sapat na sagot. Okay? At natin yan sa Luke 16, na lagi natin ginagamit pag tayo napunta sa patay. Kaya yung ini-outline ko, parang pampatay din eh. Verse 22, what happens to people when they die? 22 and 23 ng Luke 16. Ano nga bang nangyayari? And it came to pass, the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom, or place of happiness. The rich man also died and was buried. And in hell, he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Ano ating makikita rito? What happens after death? Anong sagot ng Bible? Meron pa ring continuity. Anong continuity? Hindi tapos ang buhay pagka ikaw ay namatay. Anong turong tao? Ala, you only live once. YOLO! Ay, loyo. Kaya itodo muna ang buhay mo, pre. Magpakasaya ka na. Sapagkat ito lang ang buhay na meron tayo. Ay, sala. When we look at the Bible, being sufficient, yan. Para sagutin yung tanong na, ano nga ba nangyayari sa likod ng kortina ng kamatayan? Anong meron dyan? What's beyond death? Ang sagot ng Bible, meron pang continuity. Nagpapatuloy pa ang pag-iral ng tao. Okay? So, huwag tayo maniniwala dun sa tayo ng saksi na annihilationism. Anong sabi ng saksi? Pagka namatay ka, tapos ka na. Yan po ang turo nila. At ang iyong katawan ikay nasa sa alaalang libingan, Tito Boy. At pagka nakalimutan ni Jehovah, hindi na yan gigisingin. Nasa alaalang libingan. Ang sabi naman ng sa Badista, ang kaluluwa'y tulog. Sa simbahan marami niyan. Pero ang kaluluwang tulog. Ang kaluluwa'y soul sleep. Pero nasagot ng Bible, nag-i-sleep ba yung mayaman? Ang mga nanaginip siya sa impyerno. Humihiyaw siya. Nagmamakaawa siya, nakakaramdam siya, nakakakita siya. Lahat ng senses niya, gumagana pa. At si Abraham naman, kasama si Lazaro, inaaliw naman. So, anong ating makikita rin? Meron pa rin continuity. Hindi totoo yung tapos na ang lahat pag namatay ka. Pag wala kang Bible, yun talaga ang paniniwalaan mo. Kaya niyo po ibang taong walang Biblia, ba't ka kagayaan? Ba't ikaw ito talaga nagpapaka-addict, ng bababae, lahat na ginagawa mo, ito lang ang buhay eh. Kaya tinotodo ko na. Yan ang problema pag walang alam sa Biblia. Sa akin naman po, ang lagi kong payo sa ayaw magsisi, magpakasaya ka na talaga. Ayaw mo magsisi, magpakasaya ka na. Bakit? Ito na lang ang langit mong matitikman. At pagkatapos nito, kalimot mo na lahat ng saya. Para nung nagkaroon ng famine sa Egypt, yung 7 taong kagalakan at kasaganaan, kalimot na lahat. When the people step on hell, lahat ng pinagyayabang niyang party-party, disco-disco, banda-banda, drugs, lahat ng kasayahan, wala na yun. And forever na siyang iiyak, sisigaw. May continuity. Kaya dapat pinapaalalahan natin ating mga mahal sa buhay niyan. Huwag kang puro gayaan. Hindi ang buhay puro ganito. May kabilang buhay. Saan mo naman nakakita? Nabasa ko sa'yo. Hindi ako naniniwala. Wala tayong pakialam kahit hindi sila maniwala. Ang leon ay hindi mo kailangan tulungan lumaban. Nawa niyo yun? Sabi ni Charles Spurgeon, hindi mo kailangan tulungan ang leon, pakawalaan mo yan. At alam na ang kanyang gagawin. Hindi maniwala sa Bible, basahan mo pa rin. Bakit? Ang Bible ay may kapangyarihang kanya. Gagawa yan sa isip ng tao. Hindi mo ngingat-ngat na ng leon yung kanyang kayabangan. Mami, ano yung sinasabi mo nung isang araw? Aba, nginangat-ngat na eh. Ng Lion of Judah ang kanyang pusong matigas. That can happen. There is continuity. Number 2, there is destiny.
Verse 22 to 25, ito may familiar na sa atin, na sa kabilang buhay, may dalawang pinupuntahan in the Abraham's bosom or in the presence of God, and dun sa hell, outside the presence of God. So merong destiny ang tao po pagkatapos ng kamatayan. Kaya lugi talaga yung taong ang alam lang ay puro lupa. Hindi ko sasabi namang hindi tayo mag-isip para sa lupa. Okay? Ba't hindi ka nagbabayad ng kuryente? Ako'y tagalangit. Ba't hindi mo tinatabas ang iyong harapan? Kasi yan lahat ng bagay na ililipas. Ay, hindi. Ba't hindi mo pinapakain ng baboy? Yung mga yan ay mga panglupa lang na bagay. Mali ka! Okay. Mali ang application mo. Sobrang extreme. Ang tama, iniintindi mo yan habang nasa lupa ka. Pero nakatingin ka sa langit. Nanuhan yun? Ikaw ay nasa lupa, pero ang tone ng iyong ginagawa ay panglangit. Hindi yung puro lupa, 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 lupa. Wala na ang Diyos. Okay? Tayo para dapat kameleon. Alin yung kameleon? Ang mata niyo dalawa. Pwede maggayaan? Nakatuon din at nakatuon din down. Okay? Meron kang eternal perspective lagi. Kaya po, number 2, the Bible is sufficient with regards to knowing regarding eternal life, afterlife. Ano meron diyan? Continuity, destiny, and finality. Verse 26. Alam natin tong talatang ito. Ang sabi ng mayaman, suguin mo naman dito yung si Lazaro, itubog yung dulo ng daliri sa tubig at palamigin ang aking dila. Pero ang sagot ni Abraham, bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mag-ibig tumawid, buhat din hanggang sa inyo hindi maaari. Kaya salang-salah yung mga padasal. Bagaman tayo nangangain ng handa sa patay, hindi tayo paniwala doon sa mga padasal. Apo, yung hanguin nyo po, alang-alang sa kasanto-santuhan, tore ni David, tore ni Garing, tore ng Batelek, tore ng dito, tore ng Smart, lahat na ng tore. Eugene Torre, lahat na. At kutsarang ginto, plato, platito, tinidor, lahat na, mangkok, lahat ay tinawag. Tama na tayo, lahat ay tinatawag. Pero bilang tayo ay naniniwala na ang Bible ay sapat na. Alam nating pag nasa impyerno ka na, that's it. Kaya tayo lagi nagpapaalala sa tao, huwag niyong pong binabaliwala ang Bible. Kasi yan ay tatayo. Talagang totoo mangyayari yan. Kasi sapat yan Hindi mo yung pwede mo yung tawanan, pwede mo yung baliwalain, pero pag dumating na yan, wala ka nang magagawa. Kasi nababalaan ka na ng Panginoon. Why? In the afterlife, there is finality. Final na yon. Pag naroon ka na sa eternity, saka ka pa makakaisip magsisi, hindi ka na magsisisi, galit ka nga sa Diyos, final na yon. Nakakatuwa din naman, sa atin naman, meron din tayong pahinga na sa langit. Tayo maraming kapaguran sa lupa, pero pag tayo nasa piling ng Diyos, wala na. Lahat ng hinayano na lang. Passed away. Okay? Behold, all things are become new in the presence of God. Pero saan tayo nahugot ng pag-asa? Sa sufficient na salita ng Panginoon. Ako po may libro dyan sa aking library, Conversation with God. Nung una ang ganda, Conversation with God. Naku po, abay kinakausap nga daw niya ang Diyos. At nabalik daw yung mga nabalik na kaluluwa, galing impyerno, galing... May nagtanong sa akin, Kuya Henry, pwede ba natin gamitin yon yung patotoo ng nabalik sa impyerno, galing langit? Ako'y hindi ko sinasabing hindi nila naranasang nagkita ng ganon. Pero yun yung aking gagamiting basis para paniwala ng afterlife, hindi ako naniniwala. Lagi pa rin tayong babalik sa hindi testimony ng tao. Paano po yung mga batang nagbago ng statement? Tulad nung sila'y lumaki na. Meron kasi akong napanood na video na naniniwalang may impyerno dahil may batang nagpatotoong sila yung nakarating at nakabalik. Nung lumaki, umamin siya na si dinoktor lang. Yun ang ipinangapangaral mo, yung taong yun, di talo tayo. Kaya ang safe lagi, Bible. Hindi yung testimony ng tao. Mapapakinabangan yan paminsan-minsan. Pero ano yung talagang absolute, the Bible is sufficient. Okay? The finality. And finally, yan. Finality na. The Bible is sufficient. Sufficiency of the Scriptures regarding the present life. Regarding the afterlife. The Bible is sufficient regarding eternal life.
Ano ang sabi po nung mayaman? Ako'y may 5 kapatid pang lalaki. Verse 28. Punta si Lazaro doon upang sa kanila'y patotohanan niya. Ang request kasi niya, yung patay, bumangon, at magpunta sa kanyang 5 kapatid, at anong request? Baka pati sila'y maparito sa dako ng pagdurusa. Anong sagot ni Abraham? Tingnan niyo po. It talks about sufficiency ng Bible. Datapot sinabi ni Abraham, o si Abraham na to ha, nasa kanila si Moses at ang mga propeta. Bayaang sila'y pakinggan nila. Ano yung Moses at mga propeta? Nasa kanila ang mga ngaral ng salita ng Diyos. Sila ang pakinggan nila. Ano ibig sabihin po nito? Even in ang Bible ay sapat with regards to eternal life. Ang ibig sabihin po nito, yung pag-aakay natin ng tao palapit kay Kristo, hindi natin kailangan dyan ang mga worldly methods. Tingnan ang isip natin mayaman. Ito rin yung isip ng maraming tao siguro kung may supernatural na babangon at mangangaral yung patay. Sila yung mako-convert. Tingnan, tinuloy niya sa verse 31. Hindi. Nangatwiran pa yung mayaman. Hindi amang Abraham, hindi. Kung may patay, mula sa patay, na makaparoron sa kanila, sila yung magsisisi. Para sa kanya, hindi sapat yung Bible lang. Ano niya? Yun yung ibig sabihin we were talking about sufficiency. Sa pangangaral ba, ay sapat lang ang Bible ang ituro o tayo kailangan pang magbuhay ng patay para may maniwala sa ating pagbabible study? Ang pinupunto ni Abraham, kung hindi sila nakikinig sa propeta at kay Moses, the Old Testament, Bible, yung Old Testament, yung salita ng Diyos. Kung di nila pinakikinggan si Moses at ang mga propeta, pakinggan niyo po ito, di rin sila mahihikayat. Kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Anong ating makikita rito? Sapat ang Bible para ang tao ay ma-convert. Bakit natin ito binabanggitin niyo po? Ito yung ginagawa ng ibang mga churches Meron sila mga worldly methods para makaakay. Entertainment. Welcome to God is Able Baptist Church. Ba, meron ganyan. Ano pa? Extra biblical revelation. Ako'y pinahayagan ni Lord ng bagong mensahe. The Book of Mormon. The writing of Brigham Young. Ang sulat ni Ellen G. White. Umiilaw ang ika-4 na utos. Yan na nga. Ang mga padali. Mysticism. Ito yung ako'y may alam na hindi nyo pa alam. Bukod sa Bible utoy, ay mayroon pang librong mas maganda. Ang aklat ng lihim na karunungan. Sabi ko sa tatay, alam niyo ho ang laman? Oo. Hindi na ho lihim. Okay. May mga ganyan-ganyan pa. Mysticism. Para makaakit. Ako'y may alam na hindi mo pa alam. Nung kami tutor ng PBMA dati, kami may puting bato. Na nakakaalam lang ay Darna! Ang nakakaalam lang ay pagbibigyan. Di ako naman parang curious. Parang ako yata special pag meron nun. Tita Joy, di ba? Tita Joy. Yung sa PBMA, mga kalukuhan po yun. Mga pang-akit lang nila yun. Yun kinuha sa quarry. Kaya may limestone. O kaya psychological counseling. Ano pong ating punto at pag-aaral ngayong gabi? Romans chapter 10. Lagi tayong babalik sa Romans chapter 10. Lalo sa atin na nagsisikap magturo po ng Bible, lahat na ginawa ko, hindi pa rin maakay ito. Siguro kailangan ko na magpabingo. Kailangan na siguro nating, pag iba ng doktrina, tanggalin yung Baptist Church, gawin ng Baptist Fellowship. Wag na tayong, medyo ilus na natin ang ating mga standard. Anong sagot ng Biblia? Romans chapter 10. Hindi nagbabago po ang Bible. Ito'y sapat pa rin mula noon hanggang ito. Romans chapter 10, verse 8. Datapot anong sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso. Sa makatwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Anong daw pinapangaral? Salita. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig sa Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso, okay, verse 10, ang tayo nananampalataya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng bibig, sapagkat, sabi ng kasulatan, lahat ng sa kanyang sasampalataya hindi mapapahiya. Lock daw tayo, verse 13,
lahat ng sisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yan ang ating paniniwala. Everyone who call upon the name of the Lord will be saved. Ito yung tanong lang. Paano sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makakapakinig na walang tagapangaral? At paano sila mangangaral kung di sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkakaganda ng mga paaniyong nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti? Anong pinupunto ng talata? Tingnan niyo po ito. Datapot hindi sila lahat nakakinig ng masasayang balita sapagkat sinabi ni Isaiah, Panginoon, sinong naniwala sa aming balita? Verse 17. Tingnan niyo po ito. Kaya nga, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. At ng ng mga mirakulo. Gumaling ang patay, nabuhay ang patay. Lumakad ang bulag. Yun ba yun? Nakakalungkot, isa sa hinahangaan ko na magaling din sa church sa planting, narinig ko na sa preaching ni MacArthur na nagsabing, hindi pala sapat ang Bible lang. We need miracles today. Preachings are not enough. We need miracles. Kukuha ng kobra, magpapakita sa liig. Hindi ako namatay. Yung ba'y kailangan? Hindi. Ano sabi po ni Pablo? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya, by the Word of God. So, ang puntos po natin ngayong gabi, God uses the Word of God, empowered by the Spirit of God, to reach sinners for them to repent and believe. Kaya huwag natin sasabihin, Bible lang naman ang aking tinuturo. Hindi yan lang. Yan lang ang kailangan ng tao. Hindi yan lang. Siguro anong kailangan kong pakulo. Walang problema na ikigumamit ng mga illustration na nakaangkla sa Biblia. Hindi yung, ang papadun mo si San Jumarudo at saka mga pulang araw at ito po, anong ating natutunan sa pulang araw? Ang araw ay pupula ayon sa Revelation. O yun, lusot din naman. Hindi ganon. Lagi kang bababad at bababad sa salita ng Diyos. Bakit tayo ganon? Conclusion. Since we have a sufficient God, we can rest assured that His Word is sufficient for us. Dahil ang Diyos ay sapat, ang Kanyang salita ay sapat sa atin. Kaya kung kayo may mga tanong, issues of life, lagi tayong babalik dito. Hindi yung kay rami ng nilapitan, Diyos pa ang kinalimutan. Lahat na hininga ng payo, anong masasabi mo sa problema ko? Ay, kumonsulta ka na sa Bible tungkol dyan. Hindi pa po. Doon tayo nagkakasala. Parang pinararamdam natin sa Diyos na hindi sapat ang salita mo para maabot ang pangangailangan ko. Lagi natin tatandaan, ang salita po ng Diyos ay perfect. Sabi ng Psalms 19, the law of the Lord is perfect, converting the soul. It's perfect. Pag sabing perfect, you cannot add unto what is already perfect. That's sufficient. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, na meron kami